Ang kabataan ngayon ay patuloy na hinaharap ang iba't ibang hamon at pagbabago sa lipunan, kasama na ang teknolohiya, edukasyon at kultura. May mga positibong aspekto tulad ng mas maraming akses sa impormasyon at oportunidad sa global na komunidad. Ngunit mayroon din mga hamon tulad ng mental health issues at pagkakaroon ng tamang balanse sa paggamit ng teknolohiya. Ang pag-unlad ng kabataan ay patuloy na tinututukan ng mga sektor ng lipunan upang matulungan silang magtagumpay at magbigay ng positibong ambag sa lipunan. Ano ang kanilang pinagkakaabalahan? Ang mga kabataan ay may iba't ibang pinagkakabalahan depende sa kanilang mga interes, sitwasyon at pangangailangan. Marami sa kanila ay nakatuon sa kanilang pag-aaral, trabaho o karera. Mayroon ding mga kabataan na nakikilahok sa mga aktibidad tulad ng sports, singing, musika at iba pang uring pampalakas. Bukod dito, marami rin ang mga nagpapalawak ng kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa, panonood ng dokumentaryo o pagsali sa mga debate at talakayan tungkol sa mga issue sa lipunan. Ang pangunahing problema kinakaharap. Madaming kinakaharap ang mga kabataan ngayon tulad ng edukasyon, hindi pantay na akses sa edukasyon, kalidad ng edukasyon at mataas na halaga ng pag-aaral. Mental health, pagtataas ng mga issue sa kalusugan ng isipan tulad ng depression, anxiety at pagkakaroon ng malubhang stress. Diskriminasyon, paglabag sa karapatang pantao tulad ng diskriminasyon sa batayan ng kasarian, lahi, reliyon o pagiging miyembro ng LGBTQ community. Kawalang katarungan at kaharasan, kawalan ng seguridad sa lipunan, kaharasan sa paaralan at pang-aabuso mula sa kapangyarihang kapaligiran, epekto ng pagbabago ng klima, polusyon at pagkawasak ng kalikasan. Teknolohiya, labis na paggamit ng teknolohiya, social media, addiction at cyberbullying. Ano ang karaniwang nakakaapekto sa kanilang pag-aaral? May ilang mga kadahilanan na maaaring makakaapekto sa pag-aaral ng mga kabataan. Kabilang ang kahirapan, kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at kagamitan sa paaralan na maaaring makakaapekto sa kanilang pag-aaral. Mga suliraning pamilya tulad ng pang-abuso, pagkakaroon ng magulang na may mental health issues o pagiging single parent at iba pang mga hindi pagkakasundo sa loob ng tahanan. At kapaligiran sa paaralan ng bullying, peer pressure at hindi maayos na kapaligiran sa paaralan ay maaaring makaapekto sa kagustuhan ng isang estudyante na pumasok at mag-focus sa kanilang pag-aaral. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga pangunahing hadlang na maaaring makaapekto sa pag-aaral ng mga kabataan at maraming magdulot ng hindi magiging epektibo o hindi kompleto na edukasyon. At ano ang tugon ng kanilang mga magulang, ng paaralan, ng barangay at ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang mga tugon ng mga magulang, paaralan, barangay pamahalaan ay maaaring magkakaiba. Depende sa pangangailangan at sitwasyon ng bawat individual at komunidad. Maaaring kasama sa mga tugon ang pagbibigay ng scholarship programs, pagpapalakas ng mga pasilidad sa paaralan, pagtatag ng mga support groups, pagpapatupad ng mga program para sa mental health at kailangan ng mga mag-aaral at pagpapalakas ng mga program para sa edukasyon at oportunidad. Ang kooperasyon at pakikipagtulungan ng lahat ng sektor ay mahalaga upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at mapalakas ang kanilang kakayahan sa pag-aaral.